Carmela, why did you sign the waiver? Matalas na tanong ni Crystal. Hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na ang kanyang pakay. At bakit hindi, ate? I am still Peter's wife. Kaya ako pa rin ang may karapatan sa kanya. Taas kilay na sagot naman ni Carmela. Lalo namang nag-usok ang tenga ni Crystal sa sagot na yan ni Carmela. Wife? Ni wala kang alam sa mga pinagdaanan niya? Ni hindi ka nagtanong man lang? Tapos ngayon, you are claiming na ikaw pa rin ang asawa niya? How pathetic you are, Carmela! Walang maisip na ideya si Carmela kung ano bang sinasabi ng kanyang ate. Ang alam lang niya kaya sila naghiwalay ni Peter ay dahil sa panluloko dito sa kanya at ni Crystal. Bukod doon, ay wala na siyang alam pa sa mga nangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Honey, I made you a ginger tea. Here. Malamig na sabi ni Carmela sa kanyang fiancé na si Peter. Isang immunity doctor si Peter kaya naman talagang laging pagod pagkagaling sa clinic. Tapos mag-round sa ospital. Thank you, honey. Mahinang sagot naman ni Peter. Umupo na rin doon sa may bakanting upuan sa beranda si Carmela upang makapagmuni-muni naman sila ng kanyang fiancé at mapag-usapan na rin ang kanilang nalalapit na kasal. Hindi pa man nga sila na ikakasal ay doon na nakatira si Carmela sa kanyang bahay. Pero kahit ganoon, napanatili pa rin ni Carmela ang kanyang pagkaberhen dahil ang mindset niya ay ibibigay lang niya iyon sa lalaking sigurado na siyang gusto niyang makasama habang buhay at iyon nga ay si Peter. Sa 4 na taon nila ay nakatiis ang binata sa ganoong setup kaya naman doon ay napatunayan na ni Carmela na seryoso talaga sa kanya ang binata. Anyway honey, how's your day? Pagod ka ba? Marami bang patients ngayon? O sisa ni Carmela? Yeah, as usual. May mga ginagawa na rin kasi ngayong mga bagong gamot kaya totoo kami sa paggawa ng formula. Aniya. Tumangutango naman si Carmela. Oh, that sounds tiring. Hindi ko na nga alam kung paano mo na ipagsasabay yung mga responsibilities mo. Tapos, sabi pa sa akin ni Funny, lagi nga rin daw updated regarding sa magiging venue at reception ng ating kasal. Honey, pwede mo namang ipaubaya na lang sa akin yon. Sobrang dami mo nang ginagawa at ayoko rin naman na makadagdag pa sa stress mo. Pero thank you pa rin kasi you're still exerting so much effort for our wedding. Thank you, hon. Ano ka ba, honey? Hindi mo lang kasal yon. Kasal natin yon. Sobrang importante sa akin ang araw na yon. Kaya ano man ang pagod ko, ayos lang. Basta may naitulong ako sa preparation. Yun din naman ang gusto ko. Kaya huwag ka nang mag-alalahan, okay? Pagpapalubag loob naman na sabi ni Peter kay Carmela. Lalo namang nakaramdam ng kilig si Carmela dahil sa isip niya ay sadyang napakaswerte niya dahil nakatagpo siya ng lalaking kaya siyang panindigan at bukod doon ay napakaresponsable pa. Kaya naman wala na talaga siyang mahihiling pa kundi yung kasal na lang at ang bubuuin nilang pamilya ni Peter. At para naman makabawi sa kanyang fiancé ay hinalikan niya ito sa kanyang pisngi. Hindi pa rin sila nakakahalik sa labi ng isa't isa dahil nakalaan ang sagradong bagay na iyon sa isang sagradong okasyon. Gusto ni Carmela na maging perpekto ang lahat at bilang isang babae, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanyang magiging kabiyak. Purity and sincerity. Ng mga sumunod na araw bago pa man sila ikasal ni Peter ay napapadalas na ang pagsama ng pakiramdam ni Carmela. Napapansin naman iyon ni Peter. Sa tuwing may kausap ito ng malapitan o mapadampi sa balat ng ibang tao kaya naman kahit doktor na si Peter ay hindi pa rin niya talaga lubos maisip kung ano itong pinagdadaanan ng kanyang nobya. Humingi na rin siya ng tulong sa ibang doktor ngunit clear naman ang mga tests na isinagawa sa kanya. Kaya naman ito ang tinutukan ni Peter. Dahil ramdam niya na hindi ito isang basta-bastang sakit lamang. Isang araw bago ang kasal. Han, kinakabahan ako. Kabadang sabi ni Carmela kay Peter. At hindi nga niya maintindihan pero
Ibang-iba ang kabang yon na nararamdaman niya. Pero sa palagay niya ay bahagi lang talaga iyon ng pakiramdam ng isang babae na malapit ng ikasal. Maging ako ay kinakabahan din, hon. Pero this is the best feeling ever. Bukas, magiging isang ganap na mag-asawa na tayo. At hindi na ako makahintay na maging asawa ka at bumuo ng sarili nating pamilya. You're the most precious that I ever have. I promise you that I will be a good husband to you and a good father to our kids. I love you, Carmela. Sinserong sabi naman ni Peter kay Carmela. Ngayon pa nga lang ay wala nang mahihiling pa si Carmela. She got the man of her dreams at naniwala siya na magiging isang mabuting asawa ito sa kanya. Samantala, nakipagkita naman kay Carmela ang kanyang matandang kapatid na si Crystal, siya rin ang dating nobya ni Peter. Sa isang restaurant ay doon nakipagtagpo si Crystal sa kanyang kapatid na si Carmela. Hi, I thought na paghihintayin mo pa ako dito ng ilang oras. Have a seat, my beloved sister. Taas kilay na utos ni Crystal. Simula nga na maging magkasintahan na sina Carmela at Peter, ay doon na rin nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Naging magkasintahan sina Crystal at Peter na tumagal ng halos 9 na buwan. Naghiwalay sila dahil nahuli mismo ni Peter na may ibang lalaki si Crystal kaya ora mismo ay nakipaghiwalay siya. Si Carmela ang naging comfort person niya dahil ng mga panahong yon ay may deep interest si Carmela sa medicine field at nag-take ng course pero hanggang 2 years lang at hindi natapos. Wala nang parehong mamatay ang mga magulang nila ni Crystal dahil sa isang aksidente. Noong una ay wala naman talagang spark sa pagitan nilang dalawa. Dahil hindi pa rin handa si Carmela na makipagrelasyon dahil sa isip niya ay mahirap na makahanap ngayon ng lalaki na papayag sa gusto niya na no sex and kiss hanggat hindi pa sila na ikakasal. Ngunit habang tumatagal dahil lagi na rin silang magkakasama ay nagka-develop na rin silang dalawa. At doon ay iniisip na ni Crystal na inahas na ni Carmela sa kanya si Peter kahit hindi naman talaga. Sa katunayan ay hindi naman talaga inakala ni Carmela na magtatagal sila ni Peter at hindi niya lubos akalain na makakatiis ito at makakahintay ng 4 na taon sa kanyang kondisyon sa kanilang relasyon. Kamusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Seryosong tanong ni Carmela kay Crystal. Isang registered nurse na ngayon si Crystal at doon ito nagtatrabaho sa St. Monique Medical Hospital. I'm good. But I will never be better because you stole my happiness. Matalim na sabi ni Crystal. Napangisi naman si Carmela. Ito ang dahilan kung bakit ilang beses niya nang nireject ang imbitasyon nitong makipagkita sa kanya dahil alam niyang lilika na naman ito ng gulo at sisisihin na naman siya sa nangyari. Wala akong ninakaw sa'yo, ate. Ang lahat ng meron ako ngayon, kabilang si Peter, ay kusang dumating sa buhay ko. Kaya kung ang issue pa rin sa'yo ay ang relasyon naming dalawa, pues, nag-aaksaya lang tayo ng panahon dito. Seryoso ang sagot naman ni Carmela. No, Carmela. You will never be happy. Alam mong mahal na mahal ko si Peter pero pinili mo pa rin sulutin siya sa akin? Wala akong sinulot, ate. Hindi ko siya sinulot. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang nagloko. Ikaw ang gumawa ng dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng dahilan kung bakit siya nasaktan. You cheated on him. Remember? Kahit sobrang bait na ni Peter, responsable pero nagawa mo pa rin siyang lokohin. Nagawa mo pa rin siyang saktan. Ikaw ang problema. Kaya wag mong isisisi sa akin yung naging kasalanan mo. Oo, sige. Sabihin na nating nagkamali ako. Pero hindi naman tama na i-take advantage mo siya. Alam mo nang ang ex ko na nakipaglandian ka pa rin. Ganyan ka na ba kadesperada, ha, Carmela? Hinintay mo talagang magkahiwalay kami para mapasayo na siya? Matalim na sabi naman ni Crystal kay Carmela. Ilang segundo ring nabalot ng katahimikan ng paligid. Magkatitigan lang sila at pilit nakipaglaban sa kani-kanyang karapatan. Karapatan sa puso ni Peter. Ito lang ba ang dahilan kaya ka nakipagkita? Bakit pa hindi ka nalang maging masaya, ate? Bakit hindi mo nalang tanggapin na kailanman
ay hindi na maaaring maging kayo ni Peter. Bukas, ikakasal na kami. At hindi ko hinangad na magkaganito tayo ng dahil lang sa isang lalaki. Pero ate, mahal namin ni Peter ang isa't isa. Bakit hindi mo nalang ba tanggapin yon? Madamdaming sagot naman ni Carmela. At paano ko naman matatanggap ang isang bagay kung ang taong pinakamamahal ko ay inagaw na mismo ng aking sariling kapatid? Hindi. Kailanman ay hindi ko matatanggap yon, Carmela. Magpakasal kayo. Pero sisiguraduhin ko na dadalhin mo hanggang hukay ang hinanakit ko. Hindi ka magiging masaya dahil sa ginawa niyo sa akin. Hinding-hindi, Carmela. Itaga mo yan sa bato. Mariing sabi ni Crystal. Namumula na nga ang mga mata nito sa galit. Hindi niya matanggap ang pangyayari at kailanman ay hindi niya mapapatawad ang kanyang kapatid na si Carmela. Simula ng pag-uusap na yon hanggang sa makauwi na si Carmela ay ayon na lamang ang kanyang iniisip. Napansin naman ni Peter ang kanyang katahimikan kaya naman nag-usisa kaagad siya. Han, kamusta ang pag-uusap niyo ng ate mo? Usisa ni Peter. Nakahiga na sila sa kama. Yumakap muna si Carmela ng mahigpit kay Peter. As usual, she's still mad. Ako pa rin ang sinisisi niya sa lahat na nangyari. Pagkwento naman ni Carmela. Like ako raw ang nangaagaw sa'yo. Ako raw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. Hindi matanggap sa sarili niya na siyang nagkamali. Na siyang nagloko, kaya kayo nagkawalaan. Pagmamaktol naman ni Carmela. Napangisi na nga lang si Peter. Alam niyang hahantong ito sa ganito dahil kilala niya si Crystal. Kapag may gusto itong isang bagay, hindi ito makakapayag na hindi niya iyon makukuha. Pero sa kabila noon, sinisigurado naman ni Peter na kailanman ay hindi na siya babalik pa kay Crystal dahil wala na itong pagmamahal sa kanya. Dahil si Carmela na ngayon, ang mahal niya at gustong makasama sa habang buhay. Don't mind her. Marirealize din niya ang mga bagay-bagay. Basta ang importante, wala na makakapaghiwalay pa sa ating dalawa. I love you, Carmela. Nakampanta naman si Carmela tsaka umangat ng tingin sa lalaki at sumagot. I love you, Peter. At dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay na kasal. Ito rin ang araw na unang isusuko ni Carmela ang kanyang buong pagkatao kay Peter. Ito na nga marahil ang pinakamasayang araw kay Carmela ngunit sa kasamaang palad ay magmimistula ng bangungot para kay Peter. And you may now kiss the bride. Nang i-anunsyo na ng pare ang paghalik nila sa isa't isa, ay tinitigan muna ni Peter ng malalim si Carmela. Ito ang kanilang magsisilbing first kiss kaya naman gusto ni Peter na mas maging romantiko ang mga tagpong iyon. Ilang sandali pa'y marahan ang itinaas ni Peter ang suot na belo ni Carmela at doon ay malinaw niya nang napagmasdan ang angking ganda ng kanyang kabiyak. Are you ready? Mahinang tanong ni Peter kay Carmela nang nakangiti. I'm ready, Peter. Kiss me. Mahina namang sabi ni Carmela at doon ay hinawakan na ni Peter magkabilang pisngi ni Carmela. At marahan ang inilapit ang kanyang mga labi sa labi ni Carmela. Damang-dama nga nila ang tagpong yon nang may halong pananabik. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, wala pa mang ilang segundo ang tumagal ang halik na yon, ay bigla na lamang nawala ng malay si Carmela. At hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa dalaga. Carmela! Malakas sa sambit ni Peter at kasalukuyang nakahandusay na sa kanyang katawan ang walang malay niyang asawa. Dali-dali namang binuhat ni Peter ang dalaga at mabilis na dinala sa ospital. Kinuhanan niya ito ng iba't ibang tests para malaman niya na kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanyang asawa. Matagal na nga ito nag-aalala kay Carmela dahil sa tuwing may ibang tao ito makakausap ay nawawalan din ito ng malay sa hindi malamang dahilan. At bilang isang doktor ay masasabing hindi talaga iyon normal. Hindi normal ang nangyayari kay Carmela. Kaya ngayon, iyon ang inaalam ni Peter. Nang magkamalay naman si Carmela ay naroon na siya sa isang silid sa ospital. Honey? Mahinahong sabit ni Carmela. Kaagad naman tumayo si Peter sa kanyang kinauupuan at pabilis na tinungo ang dalaga. Oh, thank God may malay ka na. Are you okay? May masakit ba sa'yo?
Nag-aalalang tanong ni Peter sa asawa. Umiling-iling naman si Carmela at ang tanging ininda na lamang ay parang bigla siyang nanghina. Hindi ko alam eh. I feel so weak. Honey, bakit pa madalas ako mawala ng malay? Is there something wrong with me? Nag-aalala namang tanong ni Carmela at maging siya ay nag-aalala na rin sa kanyang kondisyon. Inaalam ko pa honey kung saan ba talaga nagmumula ang napapadalas mong pagkahimatay. But don't worry, everything will be okay. At hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang tunay mong kalagayan. Pero sa ngayon, gusto ko munang i-relax mo ang isipan mo, okay? Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano dahil gumagawa na ako ng paraan. Tinatrabaho ko na. Calm yourself down, okay honey? I love you, asawa ko. Sambit ni Peter tsaka hinalikan na sa noo ang kanyang asawa. At dahil alam ni Peter na may mali talaga kay Carmela, napagpasyahan niyang doon na muna sila sa kondo niya tumira. Yung tanging sila lang ang tao at walang kasama. Nagpalusot na nga lang si Peter na kesyo mas gusto lang niyang masolo si Carmela kaya naman hihiwalay muna sila ng tirahan. Okay lang ba sa'yo dito, honey? Tanong ni Peter sa kanyang asawa. Tumango naman si Carmela. Oo naman, honey. Kahit saan. Basta kasama ka. Nakangiti niyang sabi. Simula nang ikasal sila, ay wala pa rin nangyayari sa kanila. Yung kiss din nila sa harap ng altar ang first and last at hindi na nasundan pa. Ayaw naman ni Carmela na siya ang unang mag-attempt dahil kahit mag-asawa na sila, ay nakakaramdam pa rin siya ng hiya kung siya ang gagawa ng first move. Hindi naman intensyon ni Peter na hindi iyon gawin kay Carmela. Malakas kasi ang kutob niya na may kinalaman nga ang mga ganong bagay kaya laging nawawala ng malay si Carmela. At iyon na muna ang gustong mapatunayan ni Peter. Kaya naman para makaiwas kay Carmela, kahit masakit para sa kanya na tiisin ng asawa, ay doon na siya bumabad sa kanyang lab. Habang magdamag na pinag-aaralan pa rin kung ano nga ba ang sakit ng kanyang asawa. Minsan nga ay hindi na natutulog si Peter. Malaman lang niya kung anong disease ang dumapo kay Carmela. Minsan nga ay uuwi na ito natulog na si Carmela tapos sa umaga naman ay nagmamadali na laging umalis. Malaki naman ang tiwala ni Carmela kay Peter ngunit bilang asawa ay hindi rin naman maiaalis sa kanya ang magtaka sa kakaibang ikinikilos ngayon ni Peter. Minsan nga ay napapasabi pa siya sa sarili na kung kailan sila naging mag-asawa ay saka naman naging cold sa kanya si Peter. At saka paano sila makakabuo ng isang buong pamilya kung umiiwas si Peter sa kanya pagdating sa ganoong bagay. Minsan ay nagpaparinig na si Carmela tungkol sa bagay na yon. Na kesyo handa na siyang ibigay ang lahat kay Peter ngunit napapahiya lang siya kapag sinasabi niya yon. Dahil iniiba lang ni Peter ang usapan. Kaya naman ngayon ay nakakaramdam na talaga siya ng tampo sa kanyang asawa. Sa kabilang banday, hating gabi na ay naroon pa rin si Peter sa kanyang lab at kasalukuyang binabasa ang resulta. Bigla namang nanlumo si Peter nang malaman kung ano ba talaga ang sakit ng kanyang asawa. Doon niya na lamang maisa itong autoimmune disease na kung saan ay may matindi itong allergy sa body fluids ng ibang tao katulad ng laway, pawis at sperm. At ang ibig sabihin lang noon ay baka lalo pang lumala kapag patuloy siyang mawawalan ng malay at kapag hindi ito kaagad nalunasan. Ngunit ang balakid naman dito ay para maggamot si Carmela ay kailangan ni Peter ng immediate family ni Carmela who is si Crystal dahil wala naman silang ibang kamag-anak para maging bone marrow at blood donor nang sa ganon ay doon makakuha ng stem cell na kakailanganin nila. Nang umuwi si Peter ay halos hindi siya makausap ni Carmela. Ayaw kasi ni Peter na ipaalam muna sa kanyang asawa dahil kilala niya si Carmela. Hindi nito kayang dalhin ng isang mabigat na pagsubok at madaling matamaan ng anxiety at depression kaya naman minabuti na lamang ni Peter na ilihim muna ang lahat hanggat hindi pa niya nakakausap si Crystal. Oh honey, andyan ka na pala. 3 AM na, bakit ngayon ka lang? Sandali namang inamoy ni Carmela ang kwelyo ng damit ng asawa. Teka, nag-inom ka ba, honey? May problema ba? You can tell me. I am your wife. Nag-aalala namang tanong ni Carmela. Sinamantala nga ni Carmela ang pagkakataon dahil ngayon lang niya nakita ang bakante ang asawa. I'm okay, honey. Huwag mo ako alalahanin pa. Pagod lang ako sa trabaho.
Matulog ka na, susunod na ako. Mahinahong sabi naman ni Peter. Namumungay ang mga mata nito at naghalo ang dala ng alak at pag-iyak nito kanina. Samantala, nananatili naman doon si Carmela at hindi sumusunod. Once and for all, gusto niyang malaman kung ano ba talagang nangyayari kay Peter, kung bakit bigla itong nagbago sa kanya, at bakit bigla itong nanlamig. Minsan ay napapaisip si Carmela na baka may iba na itong babae, at dahil nananawa na sa kahihintay sa kanya, ay humanap na ng ibang maikakama. No, nawala ang antok ko. Mag-usap tayo. Alam ko may problema, Han. Huwag mo naman akong gawing tanga. Hindi naman ako manhid eh. Bakit ba hindi mo aminin sa akin? Huwag mo namang iparamdam sa akin na display lang ako dito. Han, hindi ba dapat ay mas pinagtutuunan natin ng pansin ngayon dahil mag-asawa na tayo? Kaya nga ako nandito para pagkaanin ng loob mo. Pero parang ayaw mo pa. Hindi ka naman ganyan dati ah. Ano ba kasing problema? Unti-unti na ngang lumalapit si Carmela kay Peter, habang ang lalaki naman ay pasimpleng dumedistansya dahil baka sa pagsasalita niya ay matalsikan ng laway si Carmela. Sa totoo lamang ay gustong-gusto naman talaga ni Peter na aminin ng totoo, ngunit mas hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag masyado itong dinamdam ni Carmela. Hirap-hirap nga ang kalooban ni Peter, lalo pa ang tanging solusyon lang ay si Crystal, tapos hindi pa siya sigurado kung papayag ito sa hiling niya na maging donor dahil batid niyang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. At base sa pagkakakilala niya kay Crystal, isa itong tuso kaya kinakabahan si Peter sa maaaring maging kondisyon nito kapag nasabi niya na ang kanyang pakiusap. I am sorry, Han, kung nasaktan na kita at pinapahirapan ko ng kalooban mo. But the truth is, I'm just tired. Pagod lang ako kaya ako ganito. Don't worry, babawi ako sa ibang araw. Let's go to sleep. Sabi naman ni Peter, tsaka nauna nang tumayo at nagtungo na sa kwarto. Hanggang sa pagtulog nga ay malayo ng distansya sa kanya ni Peter, tapos nakatalikod pa sa kanya. Sobrang sakit nito para kay Peter. Yung gustong-gusto niya nang halikan ng dalaga sa kanyang noo at mga labi para mag-good night. Yung gusto niya nang yakapin ng asawa katulad ng ginagawa ng mga mag-asawa, pero hindi niya magawa. Hindi maaari dahil ikakalaga iyon muli ni Carmela sa panganib kaya naman tinitiis na lamang ito ni Peter. Sa kabilang banday, ramdam naman niya na umiiyak si Carmela dahil sa pagsinghot-singhot nito. Masakit para sa kanya na makita ang ganito si Carmela, na magkaroon ng lamat ang relasyon nila bilang mag-asawa nang dahil lang sa kakaibang sakit ngayon ni Carmela. Ngunit wala siya magagawa. Ayaw muna niyang gumawa ng hakbang nang hindi pinag-iisipan ang lahat. Samantala, ng sumunod na araw ay muling nagising si Carmela na wala nang muli si Peter sa kanyang tabi. He did it again. Mahinang sabi ni Carmela sa kanyang sarili. Bumangon na rin siya ngunit iba ngayon ang kanyang aura. Wala na siyang gana at kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isip. Mahal ako ng asawa ko. Pagod na siya sa trabaho kaya siya ganun. Wala siyang ibang babae. Hindi niya magagawa yan sa akin. Sambit ni Carmela sa kanyang sarili. Hindi naman talaga maiiwasan na hindi niya maisip ang bagay na yon. Dahil unang-una, hindi na siya nito hinahalikan kahit man lang sa pisngi o sa kanyang noo. Ni hindi rin ito nagpapakita ng motibo na gusto nitong makipagtali kaya naman ang kutob ni Carmela ay may ibang babae talaga si Peter. Ayaw niya sanang isipin yon ngunit iyon ang pinaparamdam sa kanya ni Peter. Sa kabilang banda, nilakasan na nga ni Peter ang kanyang loob na makipagkita kay Crystal ng palihim upang kausapin ito. Bakit parang biglaan naman yata ang pakikipagkita mo, Peter? Ano, napagtanto mo na bang boring na partner si Carmela at ako talagang mahal mo? Just say it at hindi ako magdadalawang isip na balikan ka. Paunang sabi ni Crystal. Diretso lang naman at seryosong nakatingin sa kanya si Peter. Ayaw man niyang humingi ng tulong kay Crystal at magkaroon pa ng ugnayan dito ay wala siya magagawa dahil si Crystal lang talaga ang solusyon. Ni hindi pa nga naaalis sa puso ni Peter ang pagkamuhi niya dito nang mahuli niya sa akto si Crystal at ang lalaki niya na gumagawa ng kababalaghan. Sa kabilang banday, sumagot naman si Peter. Crystal, I came here for one reason and not to flirt. Napataas naman ang kilay ni Crystal at saka sumagot. So, what do you want from me? Taas kilay na tanong niya kay Peter at halata sa boses nito na bigla itong nawala ng gana. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Crystal. I know.
Kahit pa hindi kayo pagkakaunawaan ni Carmela, may balasakit ka pa rin sa kanya, 'di ba? Napangisi naman si Crystal at base sa mga ngisi na yon, tila ba mahihirapan si Peter na mapapayag ang babae sa kanyang ipapakiusap. Simula nang agawin kanya sa akin, nawalan na rin ako ng malasakit sa kanya. Hindi ko na nga siya kinikilalang kapatid. She's just an ordinary old companion now para sa akin. Tsaka wala naman akong pakialam kay Carmela. At alam ko namang ganun din siya sa akin. I know her more than you do. Kunwari mabait, but deep inside may pagkapilya. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na wala ka mapapala pagdating sa kanya. Matalas yung sabi kay Peter. Inaasahan na nga niya ang pagmamatigas na ito ni Crystal. Kaya naman ipaniliwanag niya rito ang tunay na kondisyon ng kanyang kapatid na si Carmela. Crystal, makinig ka. I've been so cold lately to Carmela. At bilang asawa niya, sobrang sakit nun para sa akin. Talagang ipapamukha mo pa sa akin ang labis na pagmamahal mo sa kanya? Sagot naman ni Crystal. Muli naman nagpatuloy sa pagsasalita si Peter. Patapusin mo muna ako, Crystal. Crystal, your sister is sick. Naoobserbahan ko siya sa tuwing may kausap siyang malapitan o mahahalikan ko sa pisngi o sa noo ay nawawalan siya ng malay. Bigla siyang nanghihina. Kaya naaalarma na ako. Lalo nung hinalikan ko siya sa harap ng altar. Hindi ko tinulugan yan sa lab para lang alamin at pag-aralan ng sakit ni Carmela. At nang malaman ko kung anong kondisyon niya, doon ay para bang nagunaw ang mundo ko. Nalaman kong may rare immune disease si Carmela. Nagkakaroon siya ng matinding allergic reaction sa katawan ng mga body fluids ng ibang tao, katulad ng laway, pawis, at sperm. Kaya naman yung pangarap namin na magkaroon ng anak ay malabong mangyari hanggat hindi siya nagagamot. Crystal, hindi to simpleng sakit. Hindi to simpleng disease na madali lang magamot. Pwede itong ikamatay ni Carmela. At sigurado ako na kahit galit ka sa kanya, ay hindi mo naman magagawang hahayaan na mamatay lang siya. Alam kong hindi ka ganong kasama, Crystal. That's why I'm here. I'm begging you and asking you for help. Ang tanging lunas lang ay ang bone marrow at blood donor ng kanyang immediate family. At ikaw na lang natitira, Crystal. Ikaw lang ang makakasalba sa buhay ng kapatid mo. Kaya Crystal, please, help her. Help your sister. Pagmamakaawa ni Peter. Halos luhod samba na nga siya para mapapayag lang si Crystal. Sa kabilang banda ay aminado naman si Crystal na nakaramdam siya ng awa sa kapatid. Kaya naman bigla siya napaisip. Alam na ba niya? Seryosong tanong naman ni Crystal. No, not yet. Ayoko pang ipaalam sa kanya hanggat wala pang kasiguraduhan na magagamot siya. Hanggat hindi ka pumapayag. Sagot naman ni Peter. Sandali namang nag-isip si Crystal. So, sinasabi mo, masasabi kong malaki pa lang pangangailangan mo sa akin. What if hindi ako pumayag? Taas kilay namang tanong ni Crystal at ngayon ay alam niya ng hawak niya sa leeg si Peter. I'm begging you, Crystal. I'll do everything basta pumayag ka lang. Muling pagmamakaawa ni Peter. At dahil tuso nga si Crystal, sasamantalahin niya ang pagkakataon na ipitin si Peter sa sitwasyon. Sasamantalahin niya na mahina ngayon si Peter para sa puntong ito ay siya naman ang piliin ng lalaki. Sige, pumapayag na ako. Taas na ang sabi ni Crystal. Hindi naman maipaliwanag ang tuwa at galak na nararamdaman niya ni Peter dahil sa wakas ay napapayag niya na ang dalaga. Pero, sa isang kondisyon. Natigilan naman sa pagbubuni at pangiti si Peter. Napalitan niya ng kaba sa kanyang puso at nakaramdam ng pangamba sa gagawing kondisyon nito. Kondisyon? Anong kondisyon? Kunot na ang tanong naman ni Peter. Peter, alam kong kilala mo na ako. At alam ko rin alam mong hindi ako basta-bastang pumapayag sa isang bagay kung wala rin ako mapapala. Yes, mabait ako pero hindi ako kasing buti ng iniisip mo. Peter, tatanggapin ko yung pakiusap mo pero sa isang kondisyon. Hihiwalayan mo si Carmela at ako ang pakakasalan mo. Mariing sambit naman ni Crystal. Hindi naman akalain ni Peter na aabot sa sukdulan ang kasamaang ito ni Crystal. Iniipit siya tuloy nito sa sitwasyon para samantalahin ang ganoong pagkakataon. Ngunit sa kabilang banda, kailangang maging
Matatag ngayon ni Peter at lakasan ng loob para magpagaling si Carmela sa kanyang sakit. Matalim lang naman nakatingin si Peter sa dalaga habang nag-iisip. No choice na nga siya at kapag nagtagal pang pagpapagamot kay Carmela ay baka lalo pang lumala ang sitwasyon nito kaya naman kahit labag sa loob ay pumayag na rin si Peter sa kondisyon ni Crystal. Sige, para sa pagaling at kaligtasan ni Carmela, pumapayag na ako. Matapang na sagot ni Peter kahit naman kasi gawin at sundin ni Peter ang kondisyon na yun ni Crystal, hindi rin mababago pa ng dalaga ang katotohanan na hindi na siya magagawa pang mahalin ito. Dahil pagmamayari ni Carmela ang puso niya at ito lamang ang tanging mahal at mamahalin niya. Simula nung araw na yon ay sinimula na nga ni Peter na isagawa ang pagkuha ng sample kay Crystal. Habang si Carmela naman ay unti-unting nawawala ng pag-asa sa relasyon nila ni Peter. Nang matapos ang test samples at naging matagumpay na nakuha ni Peter ang kailangan niya kay Crystal, "We're done doing you a favor. Now, it's my turn," tusong sabi ni Crystal. Nangako nga si Peter kay Crystal kaya kailangan niyang tuparin iyon. Kailangan niyang sundin ito at pag-isipan ng mga susunod na hakbang. Itinabi na muna ni Peter ang mga sample na pwede namang i-apply na kay Carmela. Ngunit dahil nga sa kondisyon ni Crystal ay hindi magiging madali para sa kanila lahat. Oo, hindi ko nakakalimutan. Let me just ready myself dahil hindi madali ang kondisyon mo. Hindi madali makipaghiwalay kay Carmela. Nang ganun-ganun lang. Pero, para na din sa kanyang sariling kaligtasan ay gagawin ko. Ganon ko siya kamahal. That I will do everything for her. Matapang na sumagot naman si Peter. Ngumisi naman si Crystal. Just make it quick. Dahil maya-maya ako ng asawa mo. At hindi na si Carmela. And I am so excited. Pahabol pa niya na para bang naaasar pa. And one more thing. Para mas ma-feel ni Carmela yung sakit, gusto ko magkasama na tayong gawin ng breakup scene ninyo. Napakunot naman ang noon ni Peter sa sinabi ni Crystal. Sobrang-sobra na nga iyon kaya naman alam na ni Peter na maisusumpa na siya ni Carmela once na mangyari yon. That's too much, Crystal. Maawa ka naman. Maawa? Hindi pa ba sapat yung malalaking tulong na ginawa ko para sa kanya dahil sa awa? Peter, nangako ka sa akin at pumayag ka sa kasunduan. Kaya ano man ang hilingin ko ngayon, kailangan mong tuparin. Mariin namang sambit ni Crystal. Malinaw ang kanila naging kasunduan kaya naman hawak na ngayon ni Crystal si Peter sa kanyang leeg. Kaya wala na siyang magagawa pa. Fine, gagawin ko to para lang sa kasunduan, Crystal. Pero lilinawin ko lang sa'yo, si Carmela pa rin ang mahal ko. At wala nang sino man ang makakapalit sa kanya sa puso ko. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Crystal. Ngunit kahit ano pang ang masasakit na salita ang sabihin sa kanya ni Peter, ay wala na rin siyang pakialam. Desperada na siya dahil mahal na mahal niya si Peter. At kahit pa habang buhay na silang magkasiraan ng magkapatid, ay ayos lang sa kanya. Basta sa kanya si Peter. Sa kanya lang at babawiin niyang orihinal na kanya. Matapos ang pag-uusap na yon ay napagpasyahan na nga ng dalawa na magtungo na sa kondo kung saan naroon si Carmela at gawin ang pinaka-estupidong desisyon na gagawin ni Peter sa kanyang buhay. Pagkabukas ni Carmela ng pintuan ay doon bumungad sa kanya sina Crystal at Peter. Blanko lang ang itsura ni Peter. Ni hindi niya nga alam kung saan pa siya humuhugot ang lakas ng loob para harapin ang kanyang asawa na nagpakita lamang ngayon para makipaghiwalay. Ayaw na ayaw niyang saktan ng damdamin ni Carmela, ngunit kailangan niya itong gawin para maisalba ang buhay ng kanyang asawa sa posibleng kapahamakan na dulot ng kanyang hindi pangkaraniwang karamdaman. Habang si Crystal naman ay mabilis na humawak sa mga kamay ni Peter at taas kilay na nakatitig pa rin kay Carmela. Nang ibaba naman ni Carmela ang kanyang tingin sa pagkahawak kamay nilang dalawa, ay doon na unti-unting nanigas ang buong katawan ni Carmela. Para bang mahimanta na si Carmela sa mangyayari. Malakas ang kutob niya na tamang hinala niya ngunit kailangan niya munang ihanda ang kanyang sarili sa paliwanag na sasabihin ng dalawa. Peter, anong ibig sabihin nito? Seryoso nitong tanong kay Peter.
Kay Peter lang ito nakatingin dahil sa paliwanag lang ni Peter ang gusto niyang pakinggan. Minabuti muna nilang pumasok na dalawa sa loob at nagtungo sa sala. Ngunit si Carmela ay nananatili lamang nakatayo at habol hininga sa pagtitimpe sa galit. Carmela, bakit hindi ka muna maupo para... Hindi na natapos pa ni Crystal ang kanyang sasabihin nang muling magsalita si Carmela. Hindi si Crystal ang kailangan niya rito o ang paliwanag o ang presensya niya. Si Peter lang. Si Peter lang nakikita niya ngayon at gustong mapakinggan. Peter, wag mo na akong paligoy-ligoyan pa. Anong nangyayari? Maraing sabi ni Carmela. Palibhasa ay mabait si Carmela at ngayon lamang siya nakita ng dalawa na ganoong kagalit. Makikita sa kanyang mga mata na kahit hindi sambitin ng kanyang bibig ay alam nilang hindi maganda ang kanyang nararamdaman base sa kasumpa-sumpang mga tingin na iyon. Honey, don't call me that way. Kung hindi ka rin naman katanggap-tanggap ang mga sasabihin mo. Matapang na sagot naman ni Carmela. Huminga muna ng malalim si Peter bago sumagot. Hindi niya alam kung saan at kung paano sisimulan. Hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya o babawiin na lahat ang kasunduan. Ngunit sa kabilang banda ay mas gugustuhin niyang magmukha na lamang na masama sa paningin ni Carmela kaysa naman mapahamak ang kanyang asawa. Mas gusto niya na lang na siyang sumalo ng lahat ng sama ng loob nito dahil alam niya sa sarili niyang ginagawa niya lang lahat ng to para sa kapakanan ni Carmela at para sa pagmamahal niya rito. Carmela, ngayon pa lang ay humihingi ako ng tawad sa iyo. Pero Crystal and I, kami na ulit dalawa. I'm so sorry, Carmela. Hirap na pagtatapat ni Peter at parang ang unti-unti itong sinasaksak ang kanyang puso sa tuwing mababangkit ng masasakit na salita laban kay Carmela. Habang si Carmela naman ay tila ba naubos ng mga luha na naiiyak niya na ng mga nakaraang araw. Ni wala na siyang maramdaman. Ni hindi niya na maramdaman pa ang kanyang katawan. Wala na rin salita pa ang gustong lumabas sa kanyang bibig dahil tinapos na yon ni Peter. All this time, naniniwala siya na tunay na mahal siya ni Peter. Hindi niya akalaing babalik pa rin siya kay Crystal. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ngayon, ngunit kung pwede lang na lumubog siya sa kinatatayuan niya ay hiniling niya na. Sa huling pagkakataon ay muling nilapitan ni Carmela si Peter at saka hinawakan ng pisngi nito. Pigil-pigil naman ni Peter ang kanyang mga luha na pumatak dahil baka mapadampi ito sa balat ni Carmela kaya tinapangan na lang niya ang kanyang sarili at hindi na lang nagbigay ng anumang reaksyon. Minahal kita, Peter. At tunay yun. Ikaw ang dahilan kung bakit ang ganda-ganda ng paglalarawan ka sa salitang pag-ibig. Pero binabawi ko na. Dahil ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay may kaakibat na respeto, tiwala at walang inililihim. At ngayon, pinatunayan mo sa akin na hindi ikaw ang tamang lalaki para sa paglalarawan na yan. Thank you for everything, Peter. And thank you for hurting me. Malumanay lang na pagkakasabing iyon ni Carmela at doon ay tuluyan na nga itong umalis. Ni konting sulyap ay hindi niya rin pinasadahan si Crystal dahil sagad ng sama ng loob niya rito at hindi niya alam kung mapapatawad pa niya ito. Nang makaalis si Carmela ay purasahan na rin inalis ni Peter ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Crystal. Iwan mo na ako. Seryosong banggit ni Peter. Sa sobrang dami na nang nangyari, halo-halong mga emosyon at pagod, hiniling muna ni Peter na mapag-isa. Ngunit tila ba walang pakiramdam itong si Crystal at nagpumilit pa rin na tumigil doon. Why should I? Magiging mag-asawa na tayo. Matutuloy na yung naudlot nating pag-ibigan. At dito na rin ako titira sa bahay mo. Kaya bakit ako aalis? Nanlilisik namang tumingin sa kanya si Peter. Crystal, ngayon lang ako makikiusap. Ganyan ka na ba talaga kamanhid? Nasa halip na tulungan mo na lang ang sarili mong kapatid ng bukal sa puso mo, ay talagang nagbigay ka pa ng kondisyon para may pakinabang ka rin kahit na makasira ka ng relasyon? Crystal, I'm so damn lost right now. So please ayoko ng argumento. Umalis ka na lang muna. Nagtitimpeng sabi ni Peter. Umiwas naman ng tingin si Crystal habang hindi mapakali ang talukap at saka nagbuntong hininga. Fine, aalis ako ngayon. Pero bukas na bukas, itutuloy natin ang kasal.
whether you like it or not. At saka tuluyan na ring lumabas si Crystal. Doon na rin tuluyan tumulo ang mga luha ni Peter. Galit na galit siya sa nangyari. Galit na galit siya kay Crystal. Maski sa sarili niya ay galit na galit din siya. Napapasabunot siya sa kanyang buhok hanggang sa maglumpasay na ito sa semento at paulit-ulit na sinuntok ang sofa. Habang si Carmela naman ay patuloy lang sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan at wala nang pakialam sa kung saan man siya dalhin ng kanyang pagmamaneho. Iyak lang siya ng iyak habang inaalala ang mga nangyari. Wala pa silang 1 buwan na nagsasama ni Peter bilang mag-asawa tapos nangyari kaagad ang ganitong problema. Sa isip niya ay si Peter ang unang sumuko. Hindi nga niya alam kung saan pa siya pupunta. Ayaw niya nang bumalik na Maynila dahil sa dinulot at iniwan nitong sakit sa kanyang puso. Ayaw na rin niyang makita pa sina Peter at Crystal dahil pinutol niya na anuman ang naging kaugnayan niya sa dalawa. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Crystal ng isang tawag mula sa doktor na pinagpapacheck upan nila dati ni Peter. Sinabi nito ang magandang balita na may lunas sa kanyang sakit. Ngunit utos ni Peter sa doktor na wag muna yun sabihin kay Carmela. At dahil hindi rin naman makakapayag si Peter na makalayo kaagad si Carmela dahil sa kalagayan nito, kinasabot niya ang ilang doktor. At sa kanilang ibinigay ang sample na nakuha kay Crystal para sila nang magsagawa ng procedure. Noong una ay nagdadalawang isip pa si Carmela kung pupunta pa ba siya, ngunit dahil gusto na rin niyang gumaling ay tumuloy na rin siya doon. Ilang linggo rin ang naging proseso at recovery. May ilang linggo ring test at monitoring na isinagawa at sa wakas ay tuluyan na ngang nawala ang allergy ni Carmela. Kaya naman makakapamuhay na siya ng maayos. Gusto sana ni Carmela na ipaalam ang magandang balitang yon kay Peter, ngunit sa isip niya ay siguradong wala naman itong pakialam sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay nalaman na ito ng lalaki sa pamamagitan ng mga doktor dahil katulong din naman ni Peter sa pagsasagawa ng procedure kay Carmela. Hindi niya ito iniwan ng mga panahong sinamantala niyang walang malay si Carmela. Ginawa niya ang lahat para gumaling ang asawa at ngayon, walang kaide-ideya si Carmela na si Peter ang pinakamasaya sa lahat dahil sa wakas ay gumaling na rin siya. At para tuluyan ng makalimot at magdiwang na rin dahil magaling na siya, kahit na malungkot pa rin siya ay naisipan ni Carmela na mag-bar. Matagal na panahon na rin niyang hindi ito nagagawa. Dahil dati-rate, kapag pupunta siya dito ay lagi siyang nawawala ng malay. Wala naman siyang kaide-ideya na dahil ngayon sa kanyang allergy sa body fluids ng ibang tao. Ngayon na free na siya at malaya ng gumalaw ay enjoy na lamang ni Carmela ang gabing yon. Hanggang sa isang lalaki naman ang lakas loob na lumapit sa kanya. Hi! Need companion? Bungad ng lalaki. Nakatilikod ba nun si Carmela? Wala sana siyang balak na sumagot dahil hindi naman siya interesado sa kama, ngunit nang ipatong ng lalaki ang kanyang kamay sa may bar table, ay doon namilog ang kanyang mga mata. Pamilyar sa kanya ang cross na tattoo ng lalaki sa may daliri sa hintuturo. Kaya naman unti-unti na rin niyang hinarap ang lalaki. Naningkit ang mga mata ni Carmela at doon ay pilit na inaalala ang pamilyar na mukha ng lalaking yan. Simon? Simon Del Valle? Ang super nerd kong college batchmate? Gulat na sabi ni Carmela. Hindi naman malaman ni Simon kung matutuwa ba siya o hindi sa naging paglalarawan sa kanya ni Carmela. Ngunit noon pa man talaga ay may lihim na siyang gusto sa dalaga. You're so mean. Until now, bully ka pa rin. Can I join you? Nakangising sabi naman ni Simon. Doon ay pumayag na rin si Carmela dahil sa kilala naman niya ang lalaki. May magagawa pa ba ako? Nakaupo ka na. Pabirong sabi naman ni Carmela. Malaki ang pagkagusto ni Simon kay Carmela, ngunit hindi siya ang pinili nito dahil si Peter ang mahal niya. Sobrang yaman din ng lalaki lalo pa nang mamatay ang mga magulang ni Simon. Pagtapos ay sa kanya ipinamana lahat ng ari-arian nila. Sabi nga ng iba ay asawa na lang talaga ang kulang kay Simon at nasasabing buo na ang kanyang pagkatao. Ngunit choice nga ni Simon na wag muna mag-settle for good dahil sa isang babae na kanyang hinihintay at iyon nga ay si Carmela. Buong akala nga niya ay hindi na ito mangyayari dahil saksi niya kung gaanong kamahal ni Carmela at Peter ang isa't isa. Kaya naman ngayon na malaya na si Carmela ay sasamantalahin na ni Simon ang pagkakataon na mapalapit sa babae. At dahil wala na ring ibang matutuluyan pa si Carmela at muling nabuhay sa kanyang puso,
ang ipagpatuloy ang medicine, ay bukas loob siyang tinulungan ni Simon. Tinulungan din siya nito sa ilang mga negosyo. Doon na rin kina Simon tumigil si Carmela, at para naman kay Carmela ay isang mabait na kaibigan lang talaga itong si Simon, at hindi niya binibigyan ng mali siya ang bawat ginagawa nito sa kanya. Kalipas ang 2 taon, naging isang matagumpay na negosyante na si Carmela sa tulong ni Simon. At siya na ngayon ang nagmamay-ari ng St. Monique Medical Hospital, kung saan doon din nagtatrabaho sina Peter at Crystal. I'm so proud of you, Carmela. Napaka-successful mo na ngayon. Habang pinagmamasa ng buong ganda ng view sa labas, ay naroon naman sina Simon at Carmela na nakatayo sa may malawak na bintana sa kanilang opisina sa St. Monique Medical Hospital. Tahimik lamang si Carmela at seryosong minamasta ng buong lugar. Ilang taon na rin ang nakakararaan, buhat nang mangyari ang isang mapait na kahapon na nag-udyok sa kanya na maging matagumpay sa buhay at syempre sa naging tulong din sa kanya ni Simon. Malaking naging bahagi ni Simon sa tagumpay na nararanasan ngayon ni Carmela. Kaya naman napakalaki ng utang na loob niya sa binata. Simon, wala ako dito sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa tulong mo. I think I'm still a failure right now. Kaya kung ano man yung tagumpay na nakamit ko at makakamit ka pa, you're still a part of it. Sagot naman ni Carmela. But still, kung wala yung hard work mo at drive sa ginagawa mo, wala pa ring silbi yung tulong ko. It's still you, Carmela. That's why we deserve a celebration. Wika naman ni Simon. At kahit nga natamunan ni Carmela ang mga bagay na hindi niya inaakala na makakamit niya dati, at may isang bagay pa rin na tila ba kailanman ay nakabaon na at nakaukit sa kanyang puso. At bilang isa ring kapatid, kahit pag-aanong naging masama ito sa atin, hindi pa rin mawawala yung malasakit, ngunit ang tiwala at magandang relasyon ay hindi na kailanman mananatili. Dahil nasa iisang ospital lamang sina Carmela at Peter ay hindi nila maiwasan na hindi mag-cruise ang kanilang mga landas. Ngunit ibang-iba na ngayon. Mas mataas ni si Carmela kaysa kay Peter dahil siya na nagmamay-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan nito. Professional din naman si Carmela sa tuwing makakasalubong sila ni Peter ay nilalampasan nga lamang nila ang dating asawa, habang si Peter naman ay may pagkakataon na gustong-gusto ng kausapin ng dating asawang si Carmela, ngunit ramdam niya na malaki ng pagbabago nito at talagang umiiwas sa kanya. Sa tingin nga rin niya magkasintahan na sila Simon, kaya naman napapaurong na lang din si Peter. Isang araw ay muli namang nag-cruise ang landasin na Crystal at Carmela. Carmela! Matalas na tawag ni Crystal sa kapatid. At sa tono nito ay wala siyang pakialam kung mas mataas na ngayon sa kanya si Carmela. Sa kabilang banda ay sandali namang huminto si Carmela sa paglalakad at saka marahang hinarap ang kapatid. Excuse me? I am now the CEO of this hospital, and you are only one of my staff. So please, give the due respect. Ma'am Carmela, not Carmela. Taas kilay na sabi naman ni Carmela. Aminado nga si Crystal na napakalaki na ng pinagbago ngayon ni Carmela maging sa kanyang asal. Hindi na nga ito ang mahina at iyaking si Carmela, kundi isang matapang at palaban na babae. Oops, sorry. Yung salitang ma'am kasi ay may binabagayan. At sa tingin ko, hindi bagay sa yung tawag na yon. Sabi pa ni Crystal at hindi man lang natinag sa sinabi ni Carmela. Ginisiya naman siya nito. You know what, Crystal? Hindi na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon ay ganyan pa rin kakapal ang mukha mo. Dahil nakalimutan ko ang isang katulad mo ay hindi na nga pala magbabago. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Carmela. As if naman na hindi ko alam ang totoo. Na ginamit mo lang si Simon para maghigante. O para sulutin ang yaman niya dahil oportunista ka at hindi kayang yumaman ng walang ibang inaasahan. Kaya ngayon, sinong mas makapal ang mukha sa ating dalawa? Ako? Tanggap ko. Ikaw? Tanggap mo ba na makapalang yung mukha? Pang-aasar pa ni Crystal. Pinipigilan na nga lang ni Carmela na magalit ng sobra dahil sa pagtitrigger sa kanya ni Crystal. Just say what you wanna say, Crystal. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi pa rin mabubura kung anong tingin ko sa'yo at hindi na magbabago yan. Tatalikod na sana si Carmela nang pigilan siya ni Crystal. Subukan mo lang agawin muli sa akin si Peter.
Hindi mo magugustuhan ng gagawin ko. You don't deserve him. Ako lang. Ako lang, Carmela. Tandaan mo yan. Mariin niyang sabi. Tinitigan lang din siya ni Carmela at sinamaan ng tingin at saka tuluyan na ring umalis. Ang buong pagkakaalam ni Carmela ay naipay sa walang bisa na ang kasal nila ni Peter at ngayon ay si Crystal na ang asawa niya. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi iyon natuloy dahil sa nagkaproblema ang PSA birth certificate ni Crystal kaya matagal pa ang proseso. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pa rin karapatan talaga si Crystal kay Peter, lalo pa't wala naman talagang nararamdaman sa kanya ang binata. Samantala, ng mga sumunod na araw ay nagpatawag naman ng meeting si Carmela para sa lahat ng mga medical staffs para ipakilala si Simon. Mula kasi nang nabili ni na Simon at Carmela ang St. Monique Medical Hospital, ay si Carmela na ang pinaghawak ni Simon ang lahat. Maging ang ospital na iyon ay sa kanya lang din talaga nakapangalan kaya naman si Carmela talaga ang pinaka-boss nila sa lahat. At nangyari lahat ng ito dahil sa tulong sa kanya ni Simon. Mabuti naman at kompleto na tayo. So, I would like to introduce to all of you my boyfriend and also the owner of this hospital, Simon Dominguez. Pagpapakilala ni Carmela. Naroon din si Peter at tanging kay Carmela lamang nakatingin habang si Crystal naman ay nakatingin sa kanya. He stayed in the US for 3 years at ngayon Simon is ready to join me here in St. Monique. Dagdag pa ni Carmela. Buong oras na yon ay umikot lamang ang usapan sa mga do's and don'ts ni na Carmela at Simon na bagong patakaran sa St. Monique, pati na rin ibang mga responsibilidad na kailangan gawin ng mga bagong medical staff doon. At nang matapos ay tulala pa rin si Peter. Hindi siya makapaniwalang napakalaki na ng pinagbago ni Carmela, na siya na nga ang CEO at tauhan na lamang siya nito. Hindi niya akalaing magiging ganito na siyang katagumpay. Mataas na nga ang nakamit nito at malayo na rin ang narating kumpara sa kanya na doktor pa rin doon. Pero magpagganon pa man, hindi pa rin mawawala sa kanya ang mga nagawa niya dati na sa palagay niya, kapag nalaman ni Carmela ay magbabago ang saloobin nito sa kanya, ngunit dahil nga may bago na itong nobyo ay mahihirapan na siya na muling mabawi ang kanyang asawa. Parang magaling yung Simon, ano? Tanong ni Crystal kay Peter sa mahinang tono. Pinipilit nga ni Crystal na maging sweet kay Peter kahit na asiwa pa rin sa kanyang lalaki. I don't think so. Seryosong sagot naman ni Peter. Napataas naman ang kilay ni Crystal. Pinipilit pa rin niyang pakalmahin ang sarili niya dahil ayaw niyang pag-awayan na naman nila ito ni Peter. Eh bakit ba nagpabago ang mood mo? Nagmi-meeting lang tayo, umiinit na kaagad ang ulo mo. Is it because of Simon? O baka naman dahil kay Ma'am Carmela? Tanong ni Crystal na may diin. Wala. At bakit naman ako maaapektuhan sa kanila? Masungit na sagot naman ni Peter. Bigla namang natahimik si Crystal at muling napatingin sa kanya si Peter. This conversation is nonsense. I gotta go. Sabi ni Peter at saka umalis na. Sa kabilang banday, matapos makapag-lunch break ang lahat, nakita naman ni Peter si Carmela sa may hallway at nakaharap sa babasaging bintana habang minamasdan ng view sa labas. Nagdadalawang isip pa nga si Peter kung lalapitan ba niya ang babae dahil nahihiya na siya makipag-usap pa rito matapos ang mga nangyari sa kanila. Ngunit dahil na naig pa rin sa puso ni Peter ang kagustuhan na makausap ang dating asawa, ay nilapitan niya na rin ito. Kamusta ka na? Pauna niyang tanong sa babae na makalapit siya kay Carmela. Nagpatay mali siya na lamang si Carmela. Hindi na sana siya sasagot kaso baka isipin naman ni Peter na bitter pa rin siya. At saka isa pa ay kailangan niyang maging profesional, lalo na sa pag-akto dahil siya ang CEO ng ospital na iyon. Ako po bang kinakausap mo, Doc Peter? Taas kilay na tanong naman ni Carmela. Kahit na alam niyang siya naman talaga ang tinatanong. At kahit pa sabihin na may mga ibang tao rin doon. Tumingin naman sa paligid si Peter. Bakit may iba pa bang tao rito? Kung meron man, malayo sila sa atin. Kaya siguradong ikaw nga ang kinakausap ko, Ma'am Carmela. Sagot naman ni Peter nang may galang pa rin. Umiwas naman ang tingin si Carmela at saka sumagot na lamang. Well, okay naman ako as you can see. I'm in a better position right now. At hindi ko akalaing maibubuga pa naman pala ako. Anyway, baka hinihintay na ako ni Simon. Sige, mauna na ako. Aalis na sana siya nang muli siyang pigilan ni Peter. Wait!
Sabi niya. Huminto naman si Carmela at lumingon sa kanya. Carmela. Bakit? Tanong niya. Carmela, I'm sorry. Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa ko. I'm happy now. I'm happy now dahil nasa mabuti ka ng estado ngayon. Natupad mo na ang pangarap mo. Kahit na hindi na ako yung kasama mo. I am still very proud of you. Kung alam mo lang. Seryosong sabi ni Peter sa dating asawang si Carmela. Natigilan naman si Carmela at tumagos sa kanyang puso ang mga sinabi ni Peter. Ngunit ayaw lang niyang ipahalata dahil ayaw niyang isipin pa ni Peter na apektado pa siya sa nangyari. Pero ang totoo ay masakit pa rin para sa kanya na hindi pa rin niya matanggap. Na kahit may pagmamahal pa siya kay Peter ay hindi pa rin niya maipakita dahil nangingibabaw pa rin yung sakit at galit. May sasabihin ka pa ba, Doc Peter? Dahil kung wala na, aalis na ako. Matalas sasabi naman ni Carmela. Ngumiti na lang si Peter at saka sumagot. Wala na. Pero masaya ako at nasabi ko sa'yo mga gusto kong sabihin. Thank you for your time to listen. Nakangiting sagot naman ni Peter. Blanco nga lang ang reaksyon ng mukha ni Carmela at pinaramdam na lang niya kay Peter na wala na sa kanya iyon at wala na siyang pakialam pa sa binata. Yun ay para lamang natigilan na siya nito dahil ang akala nga niya ay mag-asawa na sina Peter at ang kanyang ate na si Crystal. Nakita naman lahat ng yon ni Crystal. Habol hiningang pinagmasan niya ang pag-alis ni Carmela. Sa isip niya ay baka muling nagkakamubutihan na sina Peter at Carmela. Kaya naman iyon ang kailangan niyang hadlangan. Peter, ano yung nakita ko kanina? Sa ospital? Pigil-pigil ni Crystal ang kamay ni Peter habang papasok sila ng condo unit ng lalaki. Napahinto naman si Peter at kunot noong tumingin dito. Aling nakita? Ano bang sinasabi mo? Kunot noong tanong naman ni Peter. Peter, hindi ako tanga. Yung mga tingin na yan. Yung tingin mo kay Carmela. Simula nung magsama tayo dito, ni minsan ay hindi ko naramdaman yon. Ni hindi mo nga ako tinitingnan ng ganon. Ano? Magbabalikan na ba kayo ulit? Tapos ako ano? Etsapwera na lang? Pagalit na sabi ni Crystal kay Peter. Doon ay tinitigan naman siya ni Peter. Crystal, una pa lang sinabi ko na sa'yo na si Carmela ang mahal ko. Kung tutuusin, pwede ko nga aminin sa kanyang totoo eh. Baka sakaling maawa sa akin at muli makipagbalikan. Pero hindi ako ganong kasama na agawin ang kaligayahan ng minamahal ko. Kung masaya na si Carmela kay Simon, wala na ako magagawa pa. Dahil kung tunay na mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. Kahit pa masaktan ng puso mo, alang-alang sa kanyang kaligayahan. At sana noon, napagtanto mo ang mga bagay na yun. Mariin namang sabi ni Simon. Tila natahimik naman ang dalaga at natamaan naman sa sinabi ni Peter. Kung para kay Peter, ang kahulugan ng tunay na pagmamahal ay dapat may kalakip na pagpaparaya at pagsasakripisyo. Para naman kay Crystal, ang tunay na pagmamahal ay ginagawa ng bulag. Paulit-ulit ka mang saktan, baliwalain at iparamdam na hindi ka mahalaga, siya pa rin ang pipiliin mo. Siya lang ang mamahalin mo at gugustuhin pa rin makasama kahit na wala siyang nararamdamang pagmamahal sa'yo. Napasinghap na lang si Crystal nang maramdamang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Kaya naman minabuti na lamang niya na dumiretso na sa kanyang kwarto at doon na maglabas ng sama ng loob. Gustuhin man niyang sundan si Peter para ihingi ng tawad dahil sa nabigla siya sa kanyang mga nasabi, ngunit nangyari na ang nangyari. At para kay Peter ay okay na rin yung nalaman ni Crystal ang kanyang pagkakamali para matauhan na rin siya. Nang sumunod na araw habang nasa lab si Peter ay hindi niya maintindihan kung bakit tila ba nagbablur ang kanyang paningin. Sa katunayan ay hindi ito ang unang beses na naramdaman niya iyon. Naging kapansin-pansin din ang mabilis na pagbagsak ng timbang nito at pagpayat. Akala lang nila ay talagang nagpapapayat lang ito at nagbabawas ng timbang, ngunit alam ni Peter na hindi na ito normal. Sa kabilang banda, sandali muna siyang tumigil sa kanyang ginagawa at saka inalis ang suot na salamin at pumikit. Minasamasahe niya ang kanyang sindido kasunod ng sunod-sunod na hindi normal na pag-ubo nang walang humpay hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay.
Habang si Carmela naman ay naisipang magtungo sa lab para sana i-check ang ilang mga equipments kung may dapat pa bang palitan o idadagdag. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa may pintuan pa lang ng lab ay bumugad na sa kanyang lutaw na paa na tila nakahundusay sa sahig. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nasasaksihan ngayon. Hindi pa man niya ito kaagad makikilala dahil sa natatakpan ng malaking table ang katawan ng taong iyon na hindi niya alam na si Peter. Kaya naman nilakasan na ni Carmela ang kanyang loob at marahan ang inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa taong iyon. Nang matunto na ni Carmela ang kinahihigaan ng taong iyon, ay doon na lalong nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtanto niyang si Peter pala iyon. Peter? Peter, oh my God! Help! Help! Nagkandasigaw na nga doon si Carmela tsaka lumuhod na at kaagad na nalapitan ng dati niyang asawa. Ni hindi na rin nga niya namalaya na tumutulo na pala ang kanyang mga luha nang makita ang sitwasyon ni Peter. Sandali niyang hinawakan ang pulso nito at doon niya naramdamang tila mabagal sa pagtibok iyon. Hey, Peter, gumising ka! Peter, ako to, si Carmela! Naluluha niyang sabi habang kalong-kalong ang ulo nito at mahinang tinatapik-tapik ang pisngi. At dahil sa malakas na sigaw ni Carmela, ay mabilis na silang nasaklolohan ng ibang staff na malapit doon. Wala ngang kamalay-malay si Crystal dahil kasalukuyan siyang nasa operating room. Mabilis namang nadala si Peter sa emergency room at kasunod pa rin si Carmela. Carm, what happened? Nag-aalala namang tanong ni Simon nang malaman niya ang nangyari. Hindi naman mapakali si Carmela at tila ba nakailang pabalik-balik na sa paglalakad para sa resulta. I saw him. I saw Peter na nakahandusay sa sahig doon sa lab at walang malay. Simon, I'm worried. Punong-puno naman ang pag-aalala na sabi ni Carmela. Para namang biglang nabuhusan ng malamig na tubig si Simon nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Carmela na labis na nag-aalala para kay Peter. At kahit nga matagal na silang magkasama nitong si Carmela, kailanman ay hindi pa rin niya talagang makukuha ang loob nito. Sa isip niya ay si Peter pa rin pala talaga ang nasa puso nito. Si Peter pa rin talaga ang kanyang mahal at hindi na kailanman mapapalitan pa. Huminga na nga lang ng malalim si Simon at saka niyakap na lamang si Carmela. Ito lang din naman kasi talaga ang tanging magagawa na lang niya sa babae. Ang pag-aanin ng kanyang loob at kahit hindi naman talaga siya ang gusto nito. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang doktor. Ma'am Carmela, Peter is in a serious condition. Kailangan namin magsagawa ng ilang mga tests at kailangan po namin ng pirma niyo para sa waiver. Nagulat naman si Carmela sa sinabi ng doktor na siyang kailangang pumirma na sa pagkakaalam niya ay dapat si Crystal yon dahil sila na ang mag-asawa. What? Why me? I mean, oo, naging mag-asawa kami ni Peter pero matagal na kaming hiwalay. Hindi ba si Crystal na ang asawa niya ngayon? Naguguluhang sabi naman ni Carmela. Ma'am Carmela, base po sa records nito ni Doc Peter, kayo pa po ang legal wife niya at hindi si Crystal. Kaya ma'am, bago pa lumala ang sitwasyon, pirmahan niyo na po ang inihanda naming waiver. Sabi ng doktor. At dahil buhay ni Peter ang nakasalalay dito, ay hindi na rin niya nagpatumpik-tumpik pa si Carmela at pinirmahan na ang waiver. Nang mapirmahan niya iyon ay nagdiretso na siya ng kanyang opisina upang ikalma ang isipan. Ibig sabihin, kung ako pa rin ang legal wife ni Peter, kung ako pa rin ang may karapatan sa kanya, ibig sabihin na hindi talaga kami naghiwalay sa papel? Pero bakit? Buong akala ko ay makikipaghiwalay na siya. Ang buong akala ko ay si Ate Crystal lang gusto niyang pakasalan. Pero bakit ako pa rin? Ano bang nangyari sa amin? May hindi ba ako alam? Pagmumuni-muni ni Carmela sa kanyang sarili. Bigla siyang kinabahan at nagduda. Tila ba ngayon ay napapaisip na siya na baka nga may nangyari lamang noon bago sila maghiwalay, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapawalang bisa ni Peter ang kanilang kasal. Ilang sandali pa sa kalagitnaan naman ng pagmumuni-muni ni Carmela ay biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Ma'am Carmela, nandito po ang kapatid niyong si Ma'am Crystal, gusto raw po kayo makausap. Sabi kay Carmela ng kanyang sekretarya. Naningkit naman ang mga mata ni Carmela. Noong huling nagpunta kasi siya dito, ang kanyang ate ay gumawa ito ng iskandalo kaya naman muli siyang kinakabahan kung ano na naman ang pakay nito sa kanya.
Sige Marie, papasukin mo siya rito. Utos ni Carmela sa kanyang sekretarya at kaagad namang sumunod ng babae. Ilang sandali pa ay pumasok na rin doon si Crystal. At base nga sa itsura nito, alam na rin ni Carmela ang hatid na naman nito ay gulo at masamang balita. Carmela, why did you sign the waiver? Matalas na tanong ni Crystal. Hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na ang kanyang pakay. Bakit hindi ate? I am still Peter's wife. Ako pa rin ang may karapatan sa kanya. Taas kilay na sagot naman ni Carmela. Lalo namang nag-usok ang tenga ni Crystal sa sagot na iyon ni Carmela. Wife? Pero wala kang alam sa mga pinagdadaanan niya. Ni hindi ka nga nagtanong man lang. Tapos ngayon you're still claiming na ikaw pa rin ang asawa niya? How pathetic you are, Carmela. Walang maisip na ideya si Carmela kung ano bang sinasabi ng kanyang ate. Ang alam lang niya kaya sila naghiwalay ni Peter ay dahil sa panluloko nito sa kanya at ni Crystal. Bukod doon ay wala na siyang alam pa sa nangyari. What are you saying, ate? Hindi ba niloko niyo akong dalawa? So anong pinaghuhurimentado mo? Taas kilay na tanong naman ni Carmela. Nasa labas naman si Simon. Papasok na sana siya, ngunit nang marinig niya magkakapatid na nag-uusap ay minabuti na lamang niya na manatili na lamang muna sa labas habang nakikinig. Carmela, I don't care kung ano man ang narating mo ngayon. Kung ano ka na ngayon. Wala akong pakialam sa tagumpay mo. Dahil noon pa man, mga bata pa man tayo, ikaw naman lagi ang magaling. Ikaw lagi ang matalino. Ikaw lagi ang nakakaangat. Ikaw ang paborito ng lahat. Sa ating dalawa, ikaw na lang lagi ang pinapaboran. Ikaw ang mahal ng lahat. Ikaw ang gusto ng lahat. Ikaw na, Carmela. Ikaw na. Pero sa lahat ng yun, tanggap ko eh. Tanggap ko naman. Tanggap ko naman na mas matalino ka, na mas magaling ka, na ikaw ang gusto ng lahat. Sa'yo ang spotlight, ikaw ang bida. Pero Carmela, pagdating naman kay Peter, please naman. Ibalato mo na lang siya sa akin. Para naman masabi kong kahit minsan, kahit ngayon lang, masasabi kong nanalo din ako. Peter is my life, Carmela. Nauna naman ako eh, di ba? Nauna naman ako, Carmela. Pero lecheng buhay to. Inagaw ko na siya't lahat-lahat. Blinhackmail ko na siya't lahat-lahat, pero wala eh. Ikaw pa rin? Ikaw pa rin ang mahal niya? Bakit ba ikaw na lang palagi? Hindi ba ako kamahal-mahal? Bakit ikaw na lang laging pinapaboran ng tadhana? Bakit ba palang ikaw? At napaiyak na nga si Crystal ng tuluyan. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na bumugso ang matinding emosyon dahil na rin sa halos patong-patong niya ng damdamin na naipon ng matagal ng panahon. Bigla namang naguluhan si Carmela sa mga sinabi ni Crystal. Ate, una sa lahat, hindi ko sila pinilit na magustuhan ako. Hindi ko sinabing paboran nila ako. Mahalin nila ako o tanggapin ako. Desisyon nila yon. Dahil ang tangi ginawa ko lang naman ay yung tama. Tama na walang inaapakang ibang tao. Tama na hindi nakakasakit ang damdamin ng iba. Ang totoo nga sa'yo ako naiinggit eh. Yung tibay ng loob mo. Yung tatag ng kalooban mo. Yung matapang na prinsipyo mo at lakas ng personalidad mo. Lahat ng yon. Lahat ng yon ay minsan ko nang hiniling na sana'y ganun din ako. Na sana'y katulad mo rin ako. Hindi sana nakapagtapos din ako ng pag-aaral na katulad mo. Matalino nga ako, pero mahina naman ang loob ko. Magaling nga ako, pero takot namang sumubok. May mga bagay na wala sa akin na nasa iyo, ate. Kaya bakit kailangan mo kong kainggitan? Napakatapang mo at napakalakas ng loob. Hindi mo ba alam na akong naiinggit sa'yo? And one more thing. Anong sinabi mo na blinakmail mo si Peter? Anong ibig sabihin nun? Wika ni Carmela. Total ay nasabi na rin naman lahat ni Crystal, pagod na rin siya makipagtalo at makipag-away. Aaminin niya na ang totoo sa kanyang kapatid na si Carmela. Total, masama na rin naman ako sa paningin ng lahat. Susulitin ko ng pagiging masama ko. Oo, Carmela. Tama ang narinig mo. Blinhackmail ko si Peter 2 years ago kaya siya nakipaghiwalay sa'yo para sumama sa akin at akong piliin. Carmela, you were sick that time. Hindi naman makapaniwala si Carmela sa kanyang narinig.
Bagkos ay nagpatuloy ito sa sinasabi. Sakit? Ako may sakit. Ano bang sinasabi mo, Ate Crystal? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Muling tanong ni Carmela. May matinding sakit ka nun. May matindi kang allergic reaction sa body fluids ng ibang tao. Hindi ka pwedeng madampian ng laway, ng pawis, ng luha at higit sa lahat ng sperm ng iba. Kaya hindi mo ba napapansin sa tuwing may lapitan kang kausap, bigla ka na lang nawawalan ng malay at sumasama ang pakiramdam mo dahil nga sa allergy mo sa body fluids? Mas lalo kasing malalagay ang sarili mo sa panganib kung hindi ka agad magagamot yan. Kung alam mo lang ang naging anxiety ni Peter sa sakit mo, na halos gawin niya ng gabi ang araw para lang malaman kung ano talaga ang kondisyon mo. Kaya umiwas siya sa'yo katulad ng hindi kanya nilapitan, hinalikan o maging tinabihan sa gabi. Yun ay para sa kaligtasan mo. Kung tutuusin, pwede naman niyang aminin sa'yo ang totoo eh. Pero ang inaalala niya ay ang magiging anxiety mo kapag nalaman mo yan. At sigurado siyang hindi mo matatanggap ang bagay na yan. Kaya finokus ni Peter ang sarili niya sa labag-damag upang alamin kung anong klaseng sakit ang kumapit sa'yo at kung paano yung malulunasan until one day he called me. He said that he needs me. Pumunta naman ako kaagad dahil akala ko ay gusto niya na makipagbalikan, but I was wrong. Ikaw pa rin pala ang bida. Ang solusyon kasi para magamot ang sakit mo ay bone marrow and blood donor ng immediate family mo. At dahil wala naman tayong pamilya, ako ang natitirang pag-asa ni Peter. Noong una tumanggi ako. Dahil bakit naman kita tutulungan? Galit nga ako sa'yo, diba? Bakit ako mag-aabalang maging donor mo? Wala naman akong pakialam sa'yo, diba? Halos magmakaawa na sa akin si Peter nun para lang pumayag ako. Binaba niya ang sarili at pride niya para lang maging donor mo. Mahal na mahal ka niya, Carmela. At iyon na hindi ko matanggap. Yung pagmamakaawa niya yan. Ni minsan, hindi niya nagawa sa akin ang bagay na yon. At sabi ko nga sa'yo, lulubusin ko na ang kasamaan ko. Pumayag ako. Pumayag ako para lang maisalba ang buhay mo. Pumayag ako para lang mabuhay ka. Pero dahil tuso ako, syempre humingi ako ng kapalit. Maaari bang ikaw lang makikinabang? Syempre dapat ako din. Kaya ang ginawa ko, nakipagdeal ako kay Peter. Papayag ako sa gusto niya na mabuhay ka sa isang kondisyon. Sasama na siya sa akin at makikipaghiwalay na siya sa'yo. At para sa'yo pa rin, Carmela, nagsakripisyo siya. Ginawa niya yon para lang sa kabutihan at kaligtasan mo. Kaya na maghiwalay kayo, sobrang saya ko. Nagsasama na kami sa isang bahay na parang mag-asawa na minsan ko na rin pinangarap. Pero akala ko magiging masaya na ako. Akala ko mabubuo na ako. Akala ko mamahalin na rin niya ako. 2 taon, Carmela. 2 taon. 2 taon kaming magkasama pero 2 taon din ako umasa. Umasa na baka isang araw mamahalin niya rin ako. Pero hindi eh. Hindi niya nga ako pinakasalan eh. Kasi ikaw pa rin, Carmela, hanggang sa huli. Ikaw pa rin ang panalo. I saved your life for him. Because he really loves you. Umiiyak na sabi ni Crystal. Doon ay tuluyan na ring tumulo ang mga luha ni Carmela. Ngayon ay alam niya na. Alam niya na ang lahat-lahat. Bigla siyang nakaramdam ng guilt kay Peter at awa para sa kanyang ate. Pare-pareho lang silang biktima ng pag-ibig. Pare-pareho lang silang pinaglaruan ng tadhana. Pare-pareho lang silang nagmahal. Kaya dapat nga bang sisihin kung kani-kanilang mga puso lamang din ang nagdidikta ng kanilang gagawin? O kung sino ang kanilang iibigin? Nanlamig nga ang pakiramdam ni Carmela dahil all this time na puro galit ang pinairal niya kay Peter. Wala naman palang dahilan para magalit siya dito kaya ngayon gagawin niya ang lahat para maisalba ang buhay ni Peter. Itatama niya ang mga maling nagawa niya. Gagawin niya ang mga bagay na hindi niya nagawa at ngayon siya naman ang babawi. Siya naman ang magsasalba sa buhay ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung anong intensyon mo. Kung bakit sinasabi mo sa akin lahat ng to. Pero ate, gusto ko lang sabihin sa'yo na thank you. Thank you for telling me the truth. I love Peter. Oo.
At hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Di ba boyfriend mo na si Simon? Wala ka rin palang pinagkaiba sa akin. That was my intention, napapaniwalain ka na magnobyo kami. But the truth is, we are just good friends. At ayoko masira ang pagkakaibigan namin yan. Sa labas naman ay biglang napangisi si Simon. Tanggap naman niya na hindi talaga siya. Hindi talaga siya ang mahal ni Carmela at si Peter pa rin talaga ang tinitibok ng kanyang puso. At dahil mahal niya si Carmela, hindi niya hahadlangan ang kaligayahan nito. Samantala, sa loob naman ay nakatayo pa rin ang magkapatid ngunit si Carmela ay akma na sanang aalis. Carmela, ako naman ang hihingi ng kondisyon. Save his life. At kapag ginawa mo yun, hindi ko na kayo guguluhin. Tila nga ibinalik ni Crystal sa kanya ang dating tagpo, pero ngayon ay siya nang nakikiusap dito. Muling humarap si Carmela. Huwag kang mag-alala. Kahit walang kondisyon, isasalba ko talaga ang buhay niya. Dahil mahal ko siya. Sabi ni Carmela tsaka tuluyan ang lumabas ng kwarto. Pakiramdam naman ni Crystal ay nabunutan siya ng tinik. At kahit na nasasaktan pa rin siya, nagdesisyon na nga siyang hayaan ang dalawa dahil tanggap niya na si Carmela talaga ang mas matimbang sa lahat ng bagay kaya ayaw niya na makipagkompetensya pa. Samantala na makalabas naman si Carmela ay mabilis naman nakatago si Simon sa may sulok kaya hindi siya nakita nito. At nang masigurong wala na si Carmela sa lugar, ay saka palang pumasok si Simon sa loob ng opisina. Pagpasok ni Simon ay marahan naman siyang pumalakpak. Good job, Crystal. That's the spirit of a woman, sabi pa niya. Nabigla naman si Crystal. Sir Simon, sabi niya pa sabay punas ang kanyang luha. Crystal, I know that you're a good person. Nagmahal ka lang. Actually, nagmahal lang tayo. But at the end of the day, babalik pa rin talaga sila kung saan sila nababagay. Sa kanilang tunay na tahanan. And sad to say, hindi sa atin yon. Hindi tayo yon. Ako, tanggap ko na. Kasi ang mahalaga sa akin ay ang kaligayahan ni Carmela. Her happiness matters the most. Kaya bakit ko pa pipigilan, diba? Ayoko namang magpaka-bitter ng buong buhay ko dahil alam ko namang marami pang magagandang bagay na darating pa sa akin. Ikaw? You are so brave to finally set Peter free. Marami pang magagandang bagay na mangyayari sa'yo. Believe me. Because I believe in you. Nakangiting sabi naman ni Simon kay Crystal. Unti-unti namang napangiti si Crystal kay Simon. Hindi naman akalain ni Crystal na may tao pa palang nagmamalasakit sa kanya ng ganito. Sa katunayan ay ngayon lamang may nagsabi sa kanya ng ganoong mga salita na isa siyang mabuting tao. Tama naman talaga si Simon. Dahil kung magmumukmuk lang siya sa isang tabi ay baka nga hindi niya na maranasan pa o maramdaman ng tunay na kaligayahan. You're right. Tama ka, Sir Simon. Pagod na rin akong paghabol at magmakaawa na sana ay mahalin din ako. Dahil ang totoo, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya ito na munang pagtutuunan ko ng pansin. Ang bigyan ng halaga ang sarili ko. Namiss ko ring alagaan ang sarili ko. Positibo at nakangiting sabi naman ni Crystal. At doon nga ay sabay nang lumabas ang silid ang dalawa na pareho nang pinalaya ang kanilang mga sarili sa masama nilang naging nakaraan. Samantala, matyaga namang binantayan ni Carmela si Peter na hanggang ngayon ay wala pa ring malay at talagang hindi niya ito iniwan. Lalo pa sa mga nalaman niya kanina. Wala nang dahilan pa para muli silang maghiwalay at magkasakitan. Ma'am Carmela, matindi po ang naging damage ni Doc Peter sa kanyang baga. Marahil ay masyado na siyang napatutok sa lab niya kaya sari-saring chemical na ang kanyang nalalanghap. Sabi ng doktor kay Carmela. Bigla namang nakonsensya si Carmela. Alam niyang siyang dahilan kaya ito nagkakasakit. Kaya naman gagawin niya ang lahat para gumaling ang kanyang asawa. I will call my connections in Germany. They can help you to treat Peter. Ipapatawag ko lang sila as soon as possible. Pero as of now, gawin niyo muna ang lahat na maging stable ang kondisyon niya. I'll provide everything. Gumaling lang siya. Maluha-luhang sabi ni Carmela sa doktor. At makalipas lamang ang 2 araw,
Sa wakas ay nakarating na rin ang kaibigan ni Carmela from Germany na si Doc Luke. Wala na silang pinalampas pang oras para maisalba ang buhay ni Peter. Halos mag-full force na nga silang lahat, lalo pa nang mag-agaw buhay si Peter. Halos luhod samba na nga si Carmela sa pagdarasal para lamang hilingin sa Panginoon ang kaligtasan ni Peter. Panginoon, nagmamakaawa po ko. Pagalingin niyo po ang asawa ko. Nakikiusap po ako. Marami pa po akong gustong sabihin sa kanya. Gusto ko pong iparamdam ulit sa kanya yung pagmamahal ko, Panginoon, pakiusap. Iligtas niyo po ang aking asawa. Panay na nga ang dasal ni Carmela habang nasa chapel ng ospital nang sa wakas, matapos ang ilang oras ay lumabas na rin ang doktor. Miss Carmela, your husband is now finally safe. Napabalikwas naman si Carmela at saka mabilis na lumapit sa mga doktor. Talaga? Ligtas ng asawa ko? Nauutal na tanong ni Carmela. Opo, ma'am. Lumaban po si Doc Peter. Nakipagtulungan din siya sa amin. Natutuwa namang sabi ng isa. Wala namang mapagsidla ng galak ni Carmela. Nasa likod niya si Simon at nakasuporta. Simula nga ng araw na yon ay hindi na umalis pa si Carmela sa tabi ni Peter hanggang sa mailipat na ito sa recovery room. Ilang araw din siyang nakabantay sa lalaki at ngayon sa wakas ay nagkamalay na rin si Peter. Peter? Peter, may malay ka na. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Naluluhang sabi ni Carmela kay Peter at saka niyakap ito ng mahigpit. Matapos ang ilang segundong pagkakayakap ay marahan na rin kumala si Carmela. Anong nararamdaman mo? May kailangan ka ba? May masakit pa ba? Nangungusap ang mga matang tanong ni Carmela kay Peter. Hindi naman maintindihan ni Peter kung anong isasagot dahil sa pagkakaalala niya ay galit ito sa kanya. Kaya ngayon ay nabibirdohan siya sa ikinikilos ni Carmela. Carmela, hindi ba? Shh! Alam ko na ang lahat, Peter. Yung mga nagawa mo noon na pagsasakripisyo para lang sa akin. Alam ko na lahat ng iyon. Kaya huwag ka nang mag-isip pa. Dahil nauunawaan ko na ngayon ang lahat. Pagpapatuloy naman ni Carmela. Paano? Sino? Kay Ate Crystal. Siyang nagsabi sa akin ng lahat. Inamin niya sa akin na siyang may gawa kung bakit tayo nagkahiwalay. Nagpakumbaba na siya. Nagparaya na siya. Kwento naman ni Carmela. Pero paano si Simon? Hindi ba't nobyo mo siya? Tanong naman ni Peter. Napangisi naman si Carmela. Hindi totoo yun. Hindi kami magkasintahan. Pinalabas lang namin yun. But Simon has been a very, very good friend of mine. He played an important role in my life. And he is a good guy. But at the end of the day, ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. You're still the one, Peter. Ikaw lang palagi. Doon ay tuluyan na rin pumatak ang mga luha ni Carmela. Pinunasan naman kaagad yan ni Peter gamit ang kanyang daliri at saka ngumiti. Mahal na mahal kita, Carmela. Can I kiss you? Paalam niya. Wala rin namang balak pang tumanggi si Carmela, tumanguna lamang. Of course! At dahil wala nang lakas ang katawan si Peter na makabangon, ay si Carmela nang kusang lumapit sa mukha ng asawa. At doon ay muli na nga nilang hinalikan ang labi ng bawat isa. Matapos ang naging uno sa kanilang naging relasyon ay muling nagkabalikan sina Peter at Carmela na ngayon ay muling nagsasama sa mansyon ni Peter. Nagdadalang tao na rin si Carmela para sa kanilang kauna-unahang supling. Unti-unti na rin nagiging maayos ang relasyon ng magkapatid na Carmela at Crystal at ngayon ay nagkakamabutihan na rin sina Crystal at Simon. Tunay nga na anuman ang pagsubok na dumating sa buhay ng mag-asawa, kung tunay na minamahal nila ang isa't isa, paghiwalayin man sila ng panahon, bandang huli ay babalik at babalik pa rin sila sa piling ng isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!